Ako po si Ella, 26 years old. Naisipan ko pong ibahagi sa inyong lahat ang aking kwento. Meron na po akong isang anak at sa katunayan wala po akong asawa. At kung paano nangyari yon, dito ko na po uumpisahan ang kwento ng buhay ko. Balikan po natin nung ako'y 22 years old pa lang. Sa edad ko pong ito, meron na po akong boyfriend. At sa di inaasahang pagkakataon, dahil sa mapusok kami pareho, nakabuo kami ng bata na wala sa aming plano. At dahil sa kalagayan kong ito, sinabi ko sa boyfriend ko ang kalagayan ko. At sa hindi ko inaasahan, tinalikuran niya ako ng ganun-ganun na lamang. Hinanap ko siya, pumunta pa ako sa kanyang pinagtatrabahuhan. Ang sabi ng mga tao doon na umuwi daw sa kanilang probinsya. At ito na ngayon, naglakas loob akong sabihin sa mga magulang ko ang tungkol sa kalagayan ko. Nagalit ang tatay ko at ang sabi niya, ipalaglag ko daw ang bata. Ang sabi niya sa akin, malaking kahihiyan daw pag nalaman ng mga tao na buntis ako, na wala namang asawa. Hindi ako pumayag sa kagustuhan ng aking ama. At ito namang boss niya, naliligaw pa rin siya sa akin kahit na alam niyang buntis na ako. Sa kagustuhan kong matakpan ang ginawa kong kasalanan or pagkakamali, sinagot ko ang boss ng tatay ko. Sa bilis ng kaganapan, noong sinagot ko na ang boss ng tatay ko, inayos na namin ang aming pagpapakasal. Oo, nagpakasal kami. Pumayag akong makipag-asawa sa isang taong hindi ko naman mahal. Wala na yung mga magulang na nag-iasawa ko. Parang broken family ang pinagmulan niya. Noong kinasal kami, umalis na ako sa puder ng pamilya ko. At sumama na ako doon sa napangasawa ko na itago na lang natin sa pangalang Ricky. Mabait naman siya at kahit papano, nirerespeto niya ako bilang asawa. Minahal niya ang anak namin at talagang spoiled pa yung bata sa kanya. Sa loob ng isang taon, nakasama ko si Ricky sa isang bahay. Wala akong masabi sa kanya. Ang masasabi kong maswerte ako dahil maalaga siya sa aming mag-ina. Siya palagi yung nagpupuyat. Siya yung nag-aalaga sa anak namin kung may sakit siya. At sa katunayan, sa kanya din nakapilyedo ang anak namin. Talagang siya na ang ama nito. Pero sa kabila ng mga binibigay niyang pagmamahal, hindi ko man lang masuklihan ang mga yon. May kasambahay kami at lahat, inaasa ko lahat sa kasambahay. Pero sa pag-aalaga ng anak ko, ako na yung nag-aalaga nun. Pag umuwi yung asawa ko naman, ako naman na nag-aasikaso sa kanya kahit papano. Kaso, responsibilidad lang ang alam kong ibigay sa kanya ang pagbabayad ng utang na loob. Pero sa puso ko ay hindi ko talaga siya mahal. Ako yung taong hindi marunong magpanggap. Kahit nasa mga social media, kahit ano pa yan, hindi ko siya pinopost.
Never ko siyang pinagmayabang na siya yung tumayong ama ng aking anak. Mabait naman si Ricky. Hindi niya ako kumikilos sa gawaing bahay. Siya yung palaging gumagawa, lalo na kapag nag-day off yung kasambahay namin. Pag nilalambing niya ako, palagi akong umiiwas sa kanya. Mabait talaga si Ricky. Bahay, work, at yun lang siya. Sa tuwing maglalambing ang asawa ko, palagi lang sinasabi na gusto na raw niyang sundan ang anak namin. Siyempre, di naman niya talaga totoong anak ang anak namin. Kaya ang gusto niya, yung totoong dugo at laman niya. Pag ganun ang sinasabi niya, tumatango lang ako. Pero lingid sa kaalaman niya, nagpipills ako para hindi mabuntis. At nung nalaman niya, nagalit siya sa akin. Nakita niya kasi yung pills sa drawer ko. Nagpaliwanag naman ako sa kanya na hindi pa ako ready. At naintindihan naman na yun. Maunawain ang asawa ko. Palaging siya yung umiintindi sa akin. Ang alam ko noon, hindi masama ang loob niya sa akin. Pero bigla ko na lang napansin na nag-iba. Nag-iba na ang asawa ko. Palagi na siyang late umuwi sa aming bahay. At kapag may kausap sa kanyang cellphone, lumalabas na ng kwarto namin. At doon siya sa terrace nakikipag-usap. At ang labis ko pang pinagtataka, may password na rin ang cellphone niya. Dati-rate, wala naman. Talagang may napapansin akong nagbago sa kanya. Hanggang sa habang tulog siya, nabuksan ko ang cellphone niya. Hindi ko alam kung bakit. Bigla kong nahulaan ang password niya. Kasi malakas yata ang kutob ng mga babae. At yun na nga, nakita ko, palitan nila ng message ng kabit niya. Opo, may kabit ang asawa ko. Akala ko nga hindi ako masasaktan eh. Pero sobrang sakit pala. At umiiyak po ako noon ng sobra-sobra. Kinaumagahan, di ko ipinalata sa asawa ko na alam ko na ang sikreto niya. Kunwari, wala akong alam. Ang sakit-sakit pala. Akala ko hanggang doon lang ang malalaman ko. Hindi naman pala nagtatapos doon. Dahil yung pangalawang beses na may malaman ako, actual na. At parang hindi ko kayang tingnan ang ginagawa ng asawa ko. Heto na nga yung sinasabi ko. Nagpaalam kasi ang asawa kong maaga siyang aalis. Bali, okay lang sa akin yun dahil wala naman akong pakialam sa kanya. Hinayaan ko lang siya. Ngiti lang ang sagot ko sa sinabi niya. 7 a.m. nung nagpasya akong bumangon. Hinahanap ko ang kasambahay namin pero hindi ko man lang siya makita at hindi rin siya sumasagot. Nagtungo ako sa laundry area at naisip kong schedule na pala sa paglalaba. At habang papalapit ako doon, parang kinakabahan ako na hindi ko maintindihan. Dahan-dahan kong inihakbang ang mga paa ko. At dito ko na nakita ang ginagawa ng kaasambahay at ang asawa ko. Dahil sa sobrang abala nilang dalawa, hindi na nila namalayan na nakalapit na pala ako sa kanila. Nakahiga ang kasambahay sa sahig
at yung asawa ko naman abalang-abala sa paninisid. Parang bumagsak ang langit sa akin nung nakita ko ang ginagawa nila. At ang masakit pa doon, kahit na nakita na ako ng asawa ko, tinuloy-tuloy pa rin niya ito. Oo, ganon katindi ang nasaksihan ko. Tinapos nila sa harapan ko. Ano, tapos na ba kayo? Ricky, wala ka bang sasabihin? Anong galit na sabi ko. Habang nililinis niyon, ako? May sasabihin? Baka ikaw, Ella, ang may sasabihin sa akin. Ang sagot niya. Akala ko ba mahal mo ko? Bakit mo ginagawa sa akin to? Ang galit na sambit ko. Alam mo, ikaw ang makakasagot sa tanong mong yan. Hindi naman ako mahalaga sa'yo, di ba? At hindi mo kayang ibigay ang gusto ko. Ang sabi ko sa'yo, gusto ko ng anak. Pero, anong ginawa mo? Uminom ka ng pills para hindi na tayo makabuo. At isa pa, hindi mo naman ako mahal, di ba? So, anong inaasahan mong gagawin ko? Alam mo, hindi ko man lang maranasang ang maging masaya. Lalaki lang ako. Sana maintindihan mo rin. Inuulit ko, gusto ko ng sarili kong anak. Alam mo, walang pupuntahan ang pag-uusap natin. Ang mabuti pa, umalis na lang kami. Maiwan na kayo rito. Hindi na ako masaya at hindi na kita mahal. Huwag mong inaasahan na gaya pa rin ako ng dati. Yung dating para akong asong ulol na habol ng habol sa'yo. Hindi na ako gaya ng dati. Inuulit ko, Ella. Ang galit na sambit nito. Ang bilis ng mga kaganapan. Hindi man lang ako nakapagsalita noon dahil agad na silang umalis. Naiwan akong umiiyak at hindi ko alam ang gagawin ko. Sa pag-alis ng kasambahay at yung magaling kong asawa, dito ko na-realize ang lahat-lahat. At inaamin kong nagsisisi ako. Pero kahit anong gawin ko, kahit magsisiman ako, alam kong wala nang mangyayari. Wala na. Hindi na maibabalik pa sa dati. Sa ngayon, focus na ako sa anak ko. At yung ama ng anak ko naman, bumalik siya. Na para bang walang nangyari. At ang sabi niya, magsimula daw kami ng panibagong buhay. Dahil sa ginawa niya noon, ang ama ng anak ko, hindi na ako muling nakipagbalikan sa kanya. Ayoko nang muling magpaloko sa pangalawang pagkakataon. Kaya, ang sabi ng aking ama, mas mabuti kung umalis muna kami sa lugar namin. Alam kong may punto ang aking ama. Kaya naman, pumunta kami sa bahay ng tiyuhin ko. Gusto kong magsimula ng panibagong buhay kasama ang nag-iisang anak ko. At higit sa lahat, gusto kong lumayo kami sa mga taong nanakit sa aming mag-ina. At doon naman sa naging ex ko na si Ricky, hindi ko alam kung karma yung nangyari sa kanila ng dati naming kasambahay. Dahil ang balitang nakarating sa amin, lingid kasi sa kaalaman ni Ricky na may asawa pala
ang dati naming kasambahay. At ending, ayun, nagkademandaan sila hanggang sa bumagsak ng tuluyan si Ricky. Sa ngayon, wala na siyang trabaho at hindi ko alam kung ano na yung pinagkakaabalahan niya ngayon. Wala na akong pakialam sa kanya. Hindi ko na iniisip yun. Hindi ko na iniisip na muling makipagkita pa sa kanya. Kahit na sinasabi ng ama kong kausapin ko raw siya ng maayos. Para saan pa? Siya yung nagloko. At siya naman talaga kasi yung nangungulit sa akin noon. Kaya napilitan lang akong pumayag na makipag-asawa sa kanya. Ayoko na. Kahit na anong sabihin ngayon ng tatay ko, hindi na ako muling makikinig pa sa kanya. Hindi na gaya ng dati na sinusunod ko siya. Basta, ang mahalaga ngayon, okay na kami. Ang nag-isang anak ko. Dito ko na po winawakasan ang istorya ng buhay ko. Lubos na nagpapasalamat, Ella.